The first time din po that women's is going to join the hockey. Hello, ako si Jello Tigaronita, isang forward sa ice hockey men's national team. Hello, ako si Micaela Sabrina Anli, goalkeeper po sa women's national team. Abangan ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Abangan this Saturday. Hi everyone, we are Quadlib and you are watching Sinzon. Hello everyone, I'm Fanny, I'm from Indonesia. Hello, my name is Frame from Thailand. Hello, I'm Masilo, I'm from Japan. Mabuhay, ako po si Ko from the Philippines. Wow, I feel like I'm watching Miss Universe. Hatid ang kanilang latest single na Love Letter, perfect this holiday season. Mapapanood alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin 1 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Sa ulo ng ating mga balita, 75 domestic flights kanselado dahil sa technical advisory ng kumpanyang Airbus. NCRPO naka-full alert na sa kilos protesta kontra korupsyon. Dating mga opisyal ng gobyerno nagpahayag ng suporta sa kilos protesta kontra korupsyon bukas. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo asahan sa susunod na linggo. Bilang ng mga nasawi sa malaking sunog sa Hong Kong umabot na sa 128. Isang Pinay kabilang sa nawawala, isa pang OFW kritikal. Tauhan ng BJMP nasawi matapos ang physical fitness test sa Orani, Bataan. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong huling Sabado na sa buwan ng Nobyembre, November 29, 2025.
Live mula sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Sa bayan din tayong napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu, DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. DZRH Weather Bulletin. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay Miss Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Miss Lian, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sir Yuel and Ma'am Jackie at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala naman po tayong sama ng panahon sa ating loob ng area of responsibility, ngunit meron pa rin po mga weather systems na magdadala po ng mga pag-ulan sa ating bansa. Una na po dyan, ang shear line o yung banggaan ng hanging amihan at ang easterly at ito po ay magdadala ng makulimlim na panahon dito po sa areas ng Apayao, Kalinga, Cagayan at Isabela. Posible din po yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat kaya doble ingat sa ating mga kababayan. Aside po doon, yung trough naman o yung extension nitong kaulapan ni dating bagyong Verbena ay nakaka-apekto pa rin sa Palawan, specifically po dun sa may Kalayaan Islands kaya't meron pa rin po silang maulap na panahon. Maulap din ang panahon sa may areas ng Northern Luzon, sa may Ilocos Region, Batanes at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region dahil naman sa amihan. Ngunit malaking bahagi naman po ng ating bansa ay magiging maaliwalas, mainit at malinsangan, even dito din po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. At wala na din po tayong nakataas na gale warning sa anumang baying dagat ng ating bansa, kaya't malayang makakapaglayag ang ating mga kababayan. In the next 2 to 3 days, wala naman po tayong inaasahan na sama ng panahon, ngunit meron po tayong posibleng maging low pressure area next week. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Maraming salamat, Miss Lian Loreto ng DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 75 domestic flights ang kanselado ngayong araw matapos ang technical advisory na inilabas ng kumpanyang Airbus. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, kabilang sa apektado ang A320 at A321 na eroplano ng Philippine Airlines, Cebu Pacific at Air Asia. Anya, nakatanggap ang mga airline company ng abiso kaninang umaga mula sa Airbus na kailangan magsagawa ng software update bilang pag-iingat bago payagang lumipad. Sabi pa ni Lopez, may ilang airline company na ang nakapag-software update habang ang iba ay ongoing pa. Po, no? Ang nangyari po kasi dito kung bakit mas ninais namin at binabuti po namin na gawin itong precautionary measures kasi po ang nangingibabaw po sa kagawaran ng transportasyon, sa CAAP, CAB, kasama na rin po ang ating airlines, yung kaligtasan ng ating pasahero. Ganun pa man, kami po ay humingi po ng paumanhin dahil po may mga flights na talagang na-cancel at may mga flights na sinasabi nating delayed. Sa kaugnay na balita, naglabas ng abiso ang Civil Aeronautics Board hinggil sa mga naapektuhang flights kasunod ng technical issue ng Airbus. Base sa kautusan na pirmado ni CAB Executive Director Carmelo Arcila, inatasan ng lahat ng airline na agad gumawa ng hakbang upang mabawasan ang abala sa mga pasahero. Kabilang dito ang pagtatalaga ng isang single point of contact para sa koordinasyon at desisyon, pakikipag-ugnayan sa ibang airlines para sa rebooking assistance at paghahanda ng karagdagang staff upang tugunan ang mga stranded na pasahero. Inatasan din ang airlines na magbigay ng malinaw at agarang impormasyon tungkol sa flight changes, rebooking, refunds at iba pang passenger entitlements. Pinatitiyak ding may real-time updates sa grounding status at assistance procedures sa pamamagitan ng SMS, email,
application notification at airport public address systems. Kaugnay niyan, pinayuhan ng Civil Aeronautics Board ang mga apektadong pasahero na huwag nang pumunta sa airport. Ito'y matapos makansela ang 75 domestic flights ngayong araw, bunsod ng technical advisory ng Airbus. Ayon sa CAB, may 3 opsyon ang mga pasaherong naapektuhan. Rerouting ng mga pasahero sa mga eroplanong hindi apektado ng issue. Pangalawa, endorsement sa ibang carrier. At pangatlo, paglipat sa non-air transport providers kung kinakailangan. Sabi pa ng CAB, bantayan ang mga opisyal na anunsyo ng inyong airline sa websites, mobile apps o customer service upang makaiwas sa fake news. Sa iba pang balita, naka-full alert na ang Philippine National Police sa buong bansa bilang paghahanda sa ika-2 trilyon peso march laban sa korupsyon bukas, November 30. Una nang inanunsyo ng PNP ang pagpapakalat ng 15,000 na tauhan para masiguro ang kaligtasan, kaayusan at kapayapaan sa isasagawang malawakang protesta. Inaasahang aabot sa 300,000 ang makikiisa sa kilos protesta sa Luneta Park sa Luneta Park sa Maynila at EDSA People Power Monument sa Quezon City. Abiso naman sa mga gun owner, epektibo na ngayong Sabado, November 29, ang 3 araw na gun ban sa buong Metro Manila. Sa anunsyo ng Philippine National Police o PNP, suspendido ang lahat ng permit to carry firearms outside residence hanggang alas 11:59 o hating gabi sa Lunes, December 1. Kaugnay ito sa isasagawang trillion peso march bukas upang ipanawagan ang pananagutan ng mga nasasangkot sa katiwalian kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Sa ilalim ng 3 araw na gun ban, tanging mga unipormadong pulis, mga sundalo at iba pang law enforcement agency lamang na on-duty ang pahihintulutang makapagbitbit ng baril. Layunin ng hakbang na matiyak na ligtas sa anumang karahasan ang anti-corruption rally sa Linggo na gaganapin sa EDSA People Power Monument, Luneta at iba pang lugar sa bansa. Nagbabala naman ang United States Embassy sa mga mamamayan nitong nasa bansa na huwag makilahok sa trillion peso march na idaraos bukas, November 30. Sa abisong inilabas ng embahada, pinaalalahanan nito ang mga US citizen na kasalukuyang nasa Pilipinas na iwasan ang pagpunta sa mga lugar na pagdarausan ng kilos protesta. Giit nito maging ang mga mapayapang demonstrasyon ay maaaring maging marahas ng walang anumang babala. Paalala pa ng embahada, ang pakikilahok ng mga dayuhan sa mga local protest ay maituturing na paglabag sa kanilang immigration status. 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, pansamantalang isasara ang White Plains Avenue sa Quezon City bukas, alas 6 ng umaga. Ayon sa pamahalaang lokal ng Quezon City, bilang paghahanda sa kilos protesta ay magpapatupad ng zipper lane sa kahabaan ng White Plains Avenue sa pagitan ng EDSA at Katipunan Avenue. Mula mamayang alas 9 naman hanggang bukas alas 6 ng umaga, sa abiso ng LGU sa mga motorista, dumaan muna sa mga alternatibong ruta dahil sa inaasahang pagbagal sa daloy ng trapiko, partikular na sa EDSA, Katipunan Avenue, Ortigas Avenue at Temple Drive. Pinaalalahanan naman ng pamahalaang lokal ang mga dadalo sa rally na sundin ang mga itinakdang lugar para sa parking ng mga sasakyan. Makikilahok naman si dating Senate President Franklin Drilon sa trillion peso march sa EDSA People Power Monument bukas, November 30. Kaisa rin ang dating senador sa panawagan na panagutin ang lahat ng sangkot sa malawakang katiwalian sa likod ng flood control scandal. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Drilon, lumala ng ganito ang korupsyon, katiwalian kung saan umabot na sa bilyon-bilyon ang ninakaw sa kaban ng bayan dahil nawalan na ng takot ang mga Pilipino sa batas o nawalan na ng tiwala ang Pilipino sa batas. Ayon kay Drilon, namamayani ang kultura ng impunity sa bansa na wala ng sinusundang batas, kaya dapat mayroon umanong managot kundi magpapatuloy ang mga kilos protesta. Na ang mga rally sa bukas ay dapat ipadamdam sa ating mga tao sa pamahalaan na dapat ituloy itong investigasyon at ipaliwanag sa taong bayan kung anong nangyari. Hindi po pwedeng makalimutan ito dahil pag ganyan, umuulit na naman ito. Hindi
Hindi pa tiyak ni dating Senator Gringo Honasan kung sa aling grupo ng mga magkikilos protesta bukas siya makikilahok dahil hindi niya nakikita ang nais patunguhan ng mga ito. Sa panayam sa dating senador sa programang Special on Saturday, sinabi niyang naiintindihan niyang nais nilang ipanagot ang lahat ng mga sangkot sa katiwalian at pinakapanawagan ng mga rally bukas. Pero hindi niya umano matiyak sa mga kilos protesta na ito ang nais nilang mabubuong endgame o nang mismong magbibigay ng pagbabago sa sistema sa bansa na nasanay na sa korupsyon. Hindi rin umano pabor ang dating senador sa posibilidad ng kudeta dahil ginagamit umano ito ng mga nananamantalang makakuha ng kapangyarihan at hindi nakapagbibigay ng tunay na pagbabago. Unang-una linawin ko lang, no? Yung coup attempt ay power grab. Power grab. Ibig sabihin, pag nag-alsa yung militar, gusto nila sila ang maupo. Hindi ganun ang layunin natin noon. Lililaw ko lang, no? 86, di ba? May ibang nagsasabing coup attempt daw yun, no? So, yung pagbabago na gusto natin, yun ang dahilan kung bakit nag-ipon-ipon yung tao sa EDSA nung 40 years ago. Almost 40 years ago. Di ba? Hindi kontra sa o laban sa isang tao, administrasyon, kundi para sa reforma at pagbabago. Sa iba pang mga balita, abiso sa mga motorista. Kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng walang paggalaw o tumaas ng 20 centavos ang kada litro ng gasolina, taliwas sa inaasahang rollback. Posible namang bumaba ng hanggang 3 pesos ang kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 20 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos sa kerosene. Sa Lunes, malalaman ng final na oil price adjustment na karaniwang ipinatutupad ng mga kumpanya sa langis tuwing araw ng Martes. Ganda na kahapon puro rollback. Oo nga nakalagay na 3 pesos. Sa diesel tsaka sa kerosene. Tapos, pero ngayon sa 5-day trading, bago ng ihip, sorry, biglang wait naging lang. price hike. Hindi pa Talaga final. Naman, wala pang pwedeng gawin dyan. Puro na lang palaging pagtaas Tapos, di na ako nakakapag full tank. Tapos pag mag-rollback, katiting lang. Centavos lang. 20 centimo. Tapos mag-price hike ng piso. Dos minsan. Ngayon, tapos ng 40 centavos. Buti na lang naka Rolls Royce si parang het dito. Hindi niya pinoproblema yan. Hindi ba electric? Akala ko electric car ba? Naka-e-vehicle ka na ba? Wow. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Sa ating namang pagbabalik, ating alamin yun pong update sa napakalawak na sunog, napakalaking sunog dyan po sa Hong Kong at gayon din sa mga balita sa labas ng himpilan. Ang ating oras, partner. 16 na minuto makalipas ng alas 12 ng tanghali. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan mang panig ng mundo,
nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Balita. 75 flights po ang apektado as of 12 noon ngayon pong araw. Bunsod partner nung biglaan software update para sa mga aircraft, particular na yung mga nasa Airbus. Kumpanyang Airbus. Ayan, Airbus company ho yan. Katulad yan nung alam niyo yung Boeing. Diba dati merong Boeing 737. Ayan, katulad ho sa Airbus, kumpanya din ho yan ng manufacturer ng mga eroplano at naglabas sila ng abiso. Sabi ni Secretary Banoy Lopez sa atin, 1:00 lang ng hating gabi
natanggap ng mga airline company. Kanina lang talaga. Ating gabi, natanggap yung abiso na kinakailangan magkaroon ng software update. Kesa naman sa alang-alang natin yung mga kaligtasan ng mga babiyahe, ng mga pasahero. Hindi lang ho dito sa Pilipinas yan. Libo-libong flights po ang apektado sa buong mundo na pinagbilhan itong Airbus company. As of today ay minus 6,000. Oo, around 6,000 flights ang apektado. Mamaya alamin pa natin ang detalye niyan. Pero as of now, yan po ang apektado, Philippine Airlines, Cebu Pacific, at AirAsia. Kaya kung yung flights nyo po ay apektado, i-double check nyo na po sa inyo pong mga airline company. Ang sabi naman sa balita natin kanina, sa Civil Aeronautics Board, na may magte-text sa mga pasahero natin mula po sa inyong mga airline company kung apektado yung flight ninyo. Tsaka pwede nyo rin hong i-check sa kanilang mga social media. Sa mga social media accounts, nakapost na rin po yan sa Cebu Pacific, sa AirAsia, at sa Philippine Airlines. Andito ba yung ginawa sa atin ni Don Carlos, yung mga listahan ng mga affected flights? Basahin niya natin maya-maya para kung ma-check nyo na affected yung sa inyo, wag na ho kayong pumunta sa airport dahil mahabala lang kayo. Tsaka ganun din naman sasabihin sa inyo. I-rebook nyo na lang po sa inyong mga app, o di kaya naman makipag-ugnayan kayo sa mga airline company. Ganun lang din ho sasabihin sa inyo. Kaya sayang lang nandun sa pamasahe. I-check nyo na lang ho online. At, bawas hassle na po. Oo, less hassle. Magandang tanghali kay Michael De Guzman. Nagtatanong kung may liquor ban. So far, wala tayong natatanggap na kung meron bang liquor ban. Pero merong gun ban. Tatlong araw. Ngayong araw yan. Ngayong araw, bukas hanggang Monday. Daddy Roel Resho, magandang tanghali. Ganyan din kay Miggy Villa at Nelson Malinaw at Roway Villarbasa. Ayan, na nagtatanong ho. Ganun din kay Teresita Atienza na nagtatanong sa ating canceled flights. Eto na, ang bilis ni Don Carlos. Si Don talaga. Basahin natin, pasadahan natin yung mga apektadong flights. Diyan po sa airline company ng Philippine Airlines, kabilang sa mga kanselado, ang mga may biyahe patungo at pabalik ng Maynila patungo sa Puerto Princesa, sa Cebu, Davao, Tacloban, Katiklan, Iloilo, Tagbilaran at Bacolod sa Cebu Pacific, partner. Ayan, sa Cebu Pacific, yung mga babiyahe po ng Manila to Katiklan at pabalik, yan po ay kanselado na rin. Manila to Cebu at pabalik. Maging sa Iloilo, patungo ng Puerto Princesa patungo ng Davao. Davao to Katiklan, Davao to Tacloban, Manila to Iloilo, Manila to Puerto Princesa, ganun din po sa mula Manila pabalik patungo ng Bohol, sa Dumaguete, Tacloban, Legazpi, sa Rojas, at maging po sa Cebu at pabalik patungo naman po ng Davao. Diyan din po Manila at pabalik patungo ng General Santos, sa Davao, sa Legazpi, sa Butuan, sa Cagayan de Oro, sa Cebu patungo ng Davao at pabalik, kanselado na rin ho, pati sa Manila to General Santos at pabalik, Manila to Davao, Manila to Bacolod, maging sa Manila to Tuguegarao, sa Pagadian, at sa patungo rin po ng Puerto Princesa, maging sa Zamboanga, Cagayan de Oro, Iloilo, at maging sa Butuan, at mula rin po sa Clark patungo ng Katiklan. May mga option po na pwede kayong gawin. Maaring i-refund, rebook, o i-convert sa travel credits katulad ng ginagawa ng Cebu Pacific. Sa AirAsia partner, alamin natin kay Captain Steve Dailisan. Dahil ang sabi ni Sec Banoy Lopez kanina ay natapos na. Sila yung isa yata sa mga nauna natapos sa software update. Kaya alamin natin yan kung meron pa bang affected flights ngayong araw. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Labas muna tayo ng ating himpilan. Philippine Coast Guard nagbabala sa posibleng rocket debris na bumagsak sa Ilocos Norte at Cagayan. Alamin natin ang detalye mula kay RH29. Birthday boy! Happy birthday! Happy birthday, RH29, Boy Gonzales. Boy!
Thank you, Yuel. Jackie, nagbabala ang Philippine Coast Guard sa mga mangisda at baybayin sa Ilocos Norte at Cagayan hinggil sa posibilidad ng pagkalat ng rocket debris sa karagatan na bukas, November 30, 2025. Ayon sa Philippine Space Agency, ilulunsad ng China ang Long March 7A rocket mula sa Wenchang Space Launch Site sa Hainan sa pagitan ng alas 8:12 ng gabi at 9:34 ng gabi Philippine Standard Time. Inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng rocket sa dalawang drop zone. Ang una ay nasa higit kumulang 39 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at 16 nautical miles mula sa Galupiri Island sa Cagayan. Ang ikalawa ay nasa 69 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan at 81 nautical miles mula naman sa Camiguin Norte. Nagpatupad na ng pansamantalang maritime restriction ng Coast Guard District North sa Eastern Luzon sa mga apektadong lugar. Pinayuan din ng mga mangisda na umiwas at agad i-report sa mga otoridad ang anumang makita nilang posibleng debris. Ayon sa PCG, nagpapatuloy ang kanilang monitoring katuwang ang iba't ibang mga agency. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at happy birthday, Boy Gonzales. Samantala, 26 na mga estudyante ang kinilala sa Caloocan matapos magtagumpay diyan po sa idinaraos Palarong Batang Pinoy 2025. Detalye magmumula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Kada may kabuaga 26 na mga batang atleta kanina na kumatawan sa lungsod ng Caloocan sa Batang Pinoy 2025. Ang tumanggap ng kanilang mga cash incentive at ang personal na binati ito ni Mayor Arnold Del Malapitan para doon sa pagiging pangunguna sa kanilang mga atletika event. Ayon sa alkalde, ang Batang Pinoy ay isang taunang sport meet para doon sa mga kabatang atleta na may edad 15 gulang pababa at kilala na kinabibilangan ito ng mga out of school youth at iba pang miyembro ng marginalized na komunidad para doon sa mga pagkakataong ipakita ang kabilang mga kakayahan. Bukod niya sa mandatory grant ng pamalang lungsod na nagkakalaga ng 10,000 pesos, 7,000 at 5,000 para naman sa gold, silver at bronze medalist ay sa alkalde. Magkakasunod o yung magkakasunod na binigyan din nito ay mga atleta nagkaragdagan pag-incentive. Pinuri nito at binati ang batang kagano, hindi lang sa personal na karangalan, kundi yung kanilang inuwing karangalan ng lungsod ng Caloocan. Aresto 23 ang winduhin na gulat sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH23, Edwin Duque. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Ang ating pong oras, 31 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang oras. Sama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Dati Reso sa RH Balita. Balik-balita po tayo, umakyat pa sa 128 katao ang nasawi sa malaking sunog sa high-rise public housing complex sa Hong Kong. Habang nasa 200 pa rin ang nawawala matapos maapula na ang sunog. Sa ulat ng Department of Foreign Affairs na isang Pilipino domestic worker ang nasa kritikal na kalagayan sa ospital habang isang Pinoy ang nawawala. Sa ngayon, kontrolado na ang sunog sa high-rise building complex na may tinatayang higit sa 4,600 mga residente dahil umano sa highly flammable scaffolding o mabilis na magliyab at construction material, mabilis na kumalat ang apoy sa nasabing gusali at natrap ang mga residenteng karamihan umano ay mga senior citizen. Sa iba pang balita, humingi ng paumanhin ang FIVOC sa publiko dahil sa maling earthquake information na kanilang nailabas. Kasunod ito ng naipost nila sa website na earthquake announcement hinggil sa umano'y magnitude 7.5 na lindol sa Caraga sa Davao Oriental. Paliwanag ng state seismologist na i-take down na nila ang naturang incorrect data na anyay bunsod lamang ng system error. Gayunman, bago pa tuluyang mabura ay mabilis na itong kumalat sa mga media outlet. Pagtitiyak ng FIVOC, gagawa sila ng kaukulang aksyon para masigurong hindi na mauulit pa ang ganitong pangyayari na nagdudulot ng kalituhan at pangamba sa publiko. Tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang hirit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pansamantalang paglaya nito mula sa detention facility. Sa naging desisyon ng ICC, iginiit nitong ang paggawad sa interim release kay Duterte ay may dalang banta sa mga witness, ebidensya at maging sa integridad ng investigasyon. Hindi rin anya sapat ang mga kondisyong inilatag ng defense team para pagbigyan ang kanilang hiling. Kasabay nito, ipinagutos ng ICC Appeals Chamber ang pananatili ni dating Pangulong Duterte sa detention habang gumugulong pa ang proceedings sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Matatandaang hindi sumipot si dating Pangulong Duterte sa pagbasa ng desisyon ng ICC hinggil sa naturang apila at sa halip ay ang abogado niyang si Nicholas Kaufman ang kumatawan sa kanya sa pagbaba ng hatol. Samantala, nirirespeto ng Malacanang ang pasya ng International Criminal Court o ICC na huwag pabura ng hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Ang naturang desisyon ay nangangahulugang mananatili sa kustodiya ng ICC si Duterte habang nagpapatuloy ang pre-trial proceedings sa kanyang kaso. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakapagpasya na ang ICC at ginagalang ito ng palasyo. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kasalukuyang nakadetain sa ICC detention facility sa The Hague, the Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Tanggap ng pamilya Duterte ang naging pasya ng International Criminal Court na ibasura ang mosyon para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng pamilya na the family accepts the ICC Appeals Chamber's decision
with peaceful hearts. Nagpapahayag din sila ng patuloy na pakikipagtulungan sa defense team upang suportahan ang dating Pangulo. Samantala, iginit na Malacanang na iginagalang nito ang desisyon ng ICC na tanggihan ang apela ng kampo ni Duterte para sa interim release. Sa iba pang balita, welcome sa Presidential Communications Office o PCO ang resolusyong inihain ni Senator Robin Padilla sa Senado para imbestigahan ang umano'y pagpapakalat ng PCO ng maling impormasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handa ang PCO na makipagtulungan sa Senado para sa naturang investigasyon. Sa Senate Resolution number 188 na inihain ni Senator Padilla, iginiit nitong mahalaga ang epektibo, accurate at responsableng komunikasyon para makuha ng gobyerno ang tiwala ng publiko. Pino na rin ng senador ang mga pahayag ng PCO na umano'y combative at rhetorical o kulang sa datos sa halip na kalmado, nakabatay sa katotohanan at public service oriented. Inaresto ng Land Transportation Office o LTO ang isang Chinese national sa Makati City na hinihinalang miyembro ng sindikatong sangkot sa smuggling ng luxury cars. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, nadakip ang dayuhan makaraan ang isang dati nitong Pinoy na empleyado ang mag-report kay Senator Erwin Tulfo na sangkot ang sospek sa smuggling ng luxury cars sa bansa gaya ng Rolls-Royce at Ferrari. Nang malaman ang kinaroroonan ng sospek sa Makati City, nagkasan ng alcoholic drinks ay maaaring magdulot ng seryosong banta sa kalusugan gaya ng methanol poisoning, pagsusuka, pananakit ng tiyan, paglabo ng paningin at maging pagkasawi. Paalala ng FDA sa publiko, bumili lamang ng alak sa mga lehitimo at maaasahang establishmento na direktang kumukuha ng kanilang mga produkto sa otorisadong distributors o manufacturers. Maaaring aniyang bisitahin ang verification.fda.gov.ph para beripikahin kung ang isang produkto ay rehistrado sa FDA. Alas 12:41, labas tayo ng ating himpilan. Bangkay ng isang lalaki. Natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Madiangat sa Quezon, Nueva Vizcaya. Alamin natin ang detalye, RH25, Grace Ansano. Grace. Jackie, patuloy pa rin inaalam ang pangalan nga nitong biktimang nagkatagpuan kahapon ng hapon sa bahagi nga ng tauhan ng BJMP nasawi matapos ang kanilang physical fitness test sa Orani, Bataan. Detalye magmumula kay RH37, Dani Kumilang. Dani. Minalas na masawi ang isang kasapi ng Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, habang isinasagawa ang ikalawang physical fitness test sa NJMPT ay Luzon campus sa loob ng BJMP compound, Barangay Doña Orani, Bataan, alas 6:50 ng umaga kahapon. Kinilala itong biktima na si Jail Officer 3 Gilbert Camposano Marcos, 44 taong gulang na aktibong miyembro ng BJMP at residente ng Barcelona, Sorsogon. Ayon sa paunang investigasyon, matapos ang 50-meter segment run, siya ay umupo upang magpahinga, ngunit bigla ang nawala ng malay pagbangon. Agad siyang tinugunan ng first aid at isinugod sa San Antonio Tony P. Roman Memorial Hospital sa Orani, subalit idiniklara itong patay ni Dr. Brian Christian Sullivan. Umani naman ng pakikiramay sa kanyang mga kakilala, kaibigan at kasama sa trabaho ang biglaang pagkamatay nitong nasabing biktima. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. Samantala, isa naman ang patay at isa ang sugatan sa salpukan ng motorsiklo at truck sa Silay, Negros Occidental. RH46, Rex Cantong sa detalye. Rex. Patay ang 25 anyos na asawang lalaki matapos bumangga ang minamaniho nitong motorsiklo sa isang nakaparadang truck sa Panaugaw 2, Barangay 4, lungsod ng Silay, Negros Occidental. Ang namatay kinilala lamang na si Arias Darrell, 29 anyos, sabang sugatan naman ang kanyang asawa na si alias Teresa, 29 anyos, residente ng Hacienda La Purisima, Barangay
J.E. Lopez ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Grace Iran, Deputy Chief of Police ng Silay City PNP Station, papauwi na ang mga biktima nang nangyari ang insidente dahil sa lakas ng ulan. Dagdag pa ni Iran, 3 araw na nakapark ang sa gilid ng daan dahil aberyado ang nasabing truck at mayroong namang early warning device. Sugat naman sa ulo ang natamo ng mag-asawa kahit mayroong helmet ang biktimang namatay at idineklarang dead on arrival, subalit ito ay dinala sa pagamutan sa lungsod ng Silay, Negros Occidental. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Rex Cantong. Samantala, hideout ng Dawla Islamiyah Hasan Group na pasok ng military sa bahagi ng Mamasapanom, Mindanao del Sur. Mga armas at pampasabog na kumpiska. Ang detalye magmumula kay RH19, June de Makutak. June. Yes, mga lakay. Matagumpay na napasok ng mga tropa mula sa 33rd Infantry Battalion under 601st Infantry Unifier Brigade ang lugar na pinagtataguan ng grupong Dawla Islamiyah Hasan Group na pinamumunuan ng isang alias Commander Marhum sa Sitio Colalo, Barangay Manungkaling, Mamasapanom, Maguindanao del Sur. Dakong alas 11 pasado bago magtanghali araw ng Biyernes sa pangunguna ni Lieutenant Colonel German Legada, napasok nila ang isang malayo at tagong lugar at nakarecover ng mga armas, isang unit ng M14 rifle, isang 45 caliber pistol at isang hand grenade. Walang armado na nakasagupa ng tropa at itinuloy ang pagsagawa ng clearing operation sa lugar. Batay sa intel report ng militar, ang grupong ito ni alias Commander Marhum ay may patong-patong na kasong kinakaharap. Sila lang umano ang tanging responsable sa pamumugot sa isang tribal leader sa Datu Hofer at sila ring responsable sa pagdukot at pagpatay sa 3 goat dealers na pawang mga taga-Batangas na napagawi ng Mamasapano at ang grupong ito rin umano ang itinuturing na ng ambush sa tropa ng 40IB noong Marso ng taong 2024. Sa salitang binitawan ng pamunuan ng 601st at ng 6IB at JTF Central, hindi umano sila titigil hanggat hindi na-neutralize ang mga kriminal na ito na pinamunuan ng isang alias Marhum. Mula sa Central Mindanao, RH19, June de Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat June. Samantala, higit sa 60 wanted persons naman na aresto sa loob ng 1 linggong operasyon sa Ilocos Region. Detalye mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Nakaaresto ang Police Regional Office 1 ng 65 wanted persons mula November 20 hanggang 26, 2025 sa magkakahiwalay na manhunt operation sa iba't ibang lungsod at bayan sa buong Rehiyong 1. Sa bisa ng mga warrant of arrest na aresto ang 3 regional level most wanted persons, 4 na city level, 5 municipal level at 53 ordinary wanted person na may kinakaharap na iba't ibang asunto. Sa pahayag ni Police Brigadier General Dendo Reyes, ang Regional Director ng Pro-1, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na manhunt operation laban sa mga wanted persons. Anya, hindi kami titigil sa pagtugi sa mga most wanted persons at iba pang individual na patuloy na lumalabag sa batas. Ang pagka-aresto sa kanila ay mahalagaan niya upang maibigay ang hustisya sa mga biktima at mapanatili ang seguridad sa ating mga komunidad at sa buong Rehiyong 1. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Ang ating pong oras, 12 minuto bago mag-alauna ng hapon. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Buhayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Balita. Sa oras po nating 9 na minuto bago mag-alauna ng hapon, labas po muna tayo ng ating himpilan. Youth Rage Against Corruption YRAC. May nilinaw na maling impormasyon kaugnay sa trilyon peso march. Ang detalye magmumula sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy? Nagpahayag ng Youth Rage Against Corruption na upang linawin ang umano'y maling impormasyon kaugnay ng trilyon na peso march at bahal sa Luneta 2.0 protest. Ayon sa alyansa, ang kanilang mga isinagawang walkout at kilos protesta ay hindi bahagi ng trilyon na peso march movement, kundi mga independenteng aktibidad na naglalayong manawagan ng pananagutan sa harap ng lumalaking aligasyon ng katiwalian sa pamahalaan. Kasama sa mga inisyatibong ito ang nationwide campus walkout noong October 17 ng International Student Day of Protest sa Menjola noong November 17 at ang November 21 na nationwide day of walkout. Ayon sa grupo, ang lahat ng pagkilos na ito ay nakabatay sa isang panawagan para sigilin ang mga opisyal na umunoy sangkot sa katiwalian. Sa kanilang pahayag, sinabi ng grupo na lalong tumitindi ang kanilang posisyon dahil sa mga umunoy pagusbong na mga impormasyon na nag-uugnay sa malalapit na opisyal ng Pangulo sa mga katiwalian. Git ng grupo, nanindigan silang dapat kapanagutin ang mga opisyal hanggang sa pinakamataas ng antas. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH29 Boy Gonzales. Sa iba pang mga balita, pinagdudahan sa Senado ang katapatan ni Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ipinahayag ni Senator Risa Ontiveros ang hinala dahil sa paliwanag ni Aguda sa proseso ng procurement para sa Bayanihan SIM project. Sinita ng mambabatas ang pinuno ng DICT kung bakit ang ginamit na batayan sa bidding ng proyekto ay ang lumang Government Procurement Act o ang RA 9184 sa halip na RA 12009 o ang New Government Procurement Act. Binigyan diin ni Ontiveros na nagtatakda ng mas mahigpit na requirements o pamantayan ang bagong batas sa government procurement. Sa iba pang balita, natapos na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa 3 sa 5 flood control cases sa Bulacan. Ayon sa DOJ, ang mga respondent sa 2 pang nalalabing kaso ay binigyan ng hanggang December 5 para magsumite ng kanilang counter affidavits. Mula rito ay pag-aaralan ng DOJ kung ibabasura ba ang kaso o tuluyan nang ihahain sa Regional Trial Court. Matatanda ang inendorso ng DOJ sa Office of the Ombudsman ang naturang flood control cases, ngunit ibinalik din sa kanila para isailalim muna sa preliminary investigations.
Alas 12:54, tinatayang nasa 100,000 empleyado ang apektado mula sa mga kumpanyang tinanggalan ng lisensya dahil sa maanumalyang flood control projects. Ito ang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian ng talakayan ng pondo ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Senado. Dagdag pa ni Gatchalian, karamihan sa mga ito ay construction workers at hindi rin regular sa trabaho. Kaugnay nito, in-extend ng DOLE ang kanilang temporary employment assistance para sa mga apektadong manggagawa. Samantala, umakit na sa 5,583 na kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV para sa third quarter ng taon ayon sa Department of Health o DOH. Sa tala ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, mas mataas ng 22% ang naitalang kaso ngayong taon kumpara noong 2024. Mga lugar sa National Capital Region ang nakapagtala ng maraming kaso na sinundan ng Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas at Davao Region. Ayon sa DOH, mayroon ng 305 designated HIV care facilities sa buong bansa na nagbibigay ng libreng seminar, counseling at testing treatment sa lahat. Jewel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Mga balita sa ibayong dagat. Para sa balita sa ibayong dagat, ating alamin ang update sa maraming flights na apektado ng Airbus Technical Issue Advisory. Alamin natin ang update mula sa ating classmate na si Jersey. Ayan, si classmate Jersey. Jersey, go ahead. Tinatayang 6,000 eroplano ang apektado ng Aircraft Modifications Inspection na hiniling ng Airbus Company. Ayon sa Airbus, ang inspeksyon ay isasagawa matapos madiskubre na maaaring magulo ng matinding radiation ng araw ang mga critical flight data na kinakailangan sa paglipad. Kasunod nito, inaasahang magkakaroon ng malawakang pagkaantala sa mga biyahe ng eroplano. Kabilang ang American Airlines, Delta Airlines, Air India, Wizz Air at Air New Zealand sa mga airlines na nagpaalala na rin ng posibleng disruption. Yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jersey De Vera ng City of Mandaluyong Science High School para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jersey De Vera. Pinaka-latest chika, pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista. Di kami papayag na mahuli ka, kaya tutok na sa RH Showbiz News Report. Para naman sa ating latest sa showbiz happenings, alamin natin ang showbiz report mula kay Miss Laika Laguda mula sa City of Mandaluyong High School. Go ahead, Laika. Pinaabot ni America's Got Talent Season 20 champion Jessica Sanchez sa kanyang Instagram noong November 28 na handa na siyang bumalik sa paggawa ng musika, 6 na linggo matapos siyang manganak. Binahagi niya na puno ng pagmamahal at pagbabago ang unang 6 na linggo niya bilang ina kay baby Eliana May. Dagdag rin ni Jessica na matagal na nilang pinaghahandaan ang kanyang pagbabalik at excited na siyang balikan ang kanyang purpose sa musika. Kinumpirma naman ng singer na kasalukuyan na nilang ginagawa ang kanyang bagong album na magsisilbing simula ng malawak niyang comeback sa music industry. Yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Laika Laguda ng CMSHS para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Showbiz yan. Sa showbiz news ka. Pero foreign din naman siya. Oo, tama. Diba? Pwede din. Maraming salamat sa ating mga classmates mula sa City of Mandaluyong Science, di ba? Science High School. At nagpa-birthday pala. Happy birthday. Birthday mo ngayon, 18th birthday. Bukas. Advance. Di bukas ka na ba? Andito rin naman siya bukas. Thank you, Jersey, at kay Laika. Jewel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Balikan natin ang ating headlines. 75 domestic flights kanselado
dahil sa technical advisory ng kumpanyang Airbus. NCRPO naka-full alert na sa kilos protesta kontra korupsyon. Dating mga opisyal ng gobyerno nagpahayag ng suporta sa kilos protesta kontra korupsyon. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo asahan sa susunod na linggo. Bilang ng mga nasawi sa malaking sunog sa Hong Kong umabot na sa 128. Tauhan ng BJMP nasawi matapos ang physical fitness test sa Orani, Bataan. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa RH Balita ngayong huling Sabado na ng Biyembre, November 29, 2025. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, kina Don Bagtas, Het Del Moro at sa ating DZRH TV Tech, kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito si Jubel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras natin, eksakto, partner. Sakto in punto, 1:00 ng hapon. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.